Pinababaliktad ng iba't ibang grupo sa Korte Suprema ang desisyon nito na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantalang ilang mga abogado pinalagan ng umano'y ginagawang pananakot at kawalang galang sa Korte Suprema na mga kontra sa desisyon ng mga mahistrado. Si Margot Gonzalez magbabalita. Iba't ibang organisasyon at makakaliwang grupo ang nagsagawa ng sunod-sunod na kilos protesta sa harap ng Korte Suprema upang manawagan sa mga maestrado na baliktarin ang kanilang desisyon na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Manila Police District halos buong hapon ding nakabantay sa mga rallyista. Ang House of Representatives una nang naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Git ng Kamara, walang merito ang desisyon ng kataas-asang hukuman at iginit nilang hindi sila nagkaroon ng grave abuse of discretion o labis at hayagang pag-abuso sa kapangyarihan sa kanilang paghahain ng impeachment complaint. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Sa isang Facebook video post, binigyang diin din ni Speaker Martin Romualdez na ang mga mahistrado ng Korte Suprema tulad ng Pangulo at Vice Presidente ay maaari ring ma-impeach. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, ang pahayag naman na ito ng House Speaker, kinwestiyon ng mga abogado. Para kay Atty. Ferdinand Topacio, tagapagsalita ng PDP laban sa usaping impeachment, ang ganitong pahayag ng House Speaker ay isang pagbabanta at pagpapakita ng kawalang galang sa Korte Suprema mula sa hindi lamang isang mataas na opisyal ng gobyerno, kundi maging ng isang abogadong kagaya ni Romualdez. Isa rin daw ang pagpapakita ng kamangmangan para sa isang abogado ang pahayag na ito na nasa mababang kapulungan lamang ng Kongreso ang kapangyarihan para sa pagsisimula ng impeachment at hindi ito pwedeng kwestiyonin ng hukuman. Ayon pa sa kanya, tila hindi batid ang House Speaker ang ituturo sa mga law school tungkol sa pinalawak na kapangyarihan ng Korte Suprema na hindi lang ito may karapatan, kundi tungkulin itong alamin kung mayroong grave abuse of discretion o labis na pag-abuso sa kapangyarihang ang alinmang sangay ng pamahalaan. Ayon naman kay Atty. Mark Tolentino, totoong maaari ding mapa-impeach ang mga mahistrado pero hindi dahil sa hindi pagpabor ng mga politiko sa kanilang desisyon. Anya, maaari lamang ma-impeach ang mga mahistrado kung may mabigat na dahilan, gaya ng kung sangkot ang mga ito sa hayagang paglabag sa konstitusyon, kataksilan sa bayan o treason, panunuhol, graft at corruption, pagkakanulo sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat na krimen. Dagdag pa nito ang paggamit ng impeachment bilang paraan ng pananakot o pagparusa sa mga inilalabas na desisyon ay naglalagay sa hudikatura sa matinding panganib. Ang impeachment ay isa anyang proteksyon ng konstitusyon at hindi isang political weapon o sandatang ginagamit sa ngalan ng politika. Matatandaan naman na una ng sinampahan nila Atty. Topacio at Tolentino ng indirect contempt sa Korte Suprema ang ilan sa mga kilalang opisyal ng gobyerno dahil sa pag-atake sa kataas-asang hukuman matapos itong ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.